Sa pagkakataong ito, ating pag-usapan ang isa sa mga pinaka-nakakapanik na mangyayari sa ating mundo, ang pagkawala ng internet ng ilang buwan. At para sa karamihan, ito ay isang bagay na talaga namang nakakatakot dahil katulad sa tubig at hangin, ang internet ngayon ay isa sa mga pinakapangunahin na needs ng tao, lalong higit sa mga kabataan at sa ekonomiya ay napakalaking kawalan ito kung mawawala ang internet. Halika ating pag-usapan ang isang kaganapan na nagiging hinog na ang solar superstorm na maaring magbibigay ng kawalan ng internet ng ilang linggo o buwan ayon sa isang scientifico na si Professor Peter Becker. Nagtatrabaho kasama ang isang kupunan na may layuning lumikha ng maagang babala para sa mapangaib na solar superstorm na makakasira sa critical na technology na maaring patayin ng solar superstorm ang internet. Ating itong pag-usapan mga kaibigan. Sa kasalukuyang yugto ng teknolohiya kung saan ang internet ay naging pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng tao, isang pangyayari ang maaaring magdulot ng malupit at malawakang epekto sa ating koneksyon sa online world, ang tinatawag na solar superstorm. Ang solar superstorm ay isang likas na pangyayari kung saan ang araw sa kabila ng kanyang masiglang pisikal na anyo ay naglalabas ng matinding lakas ng geomagnetic na radiation. Sa mga panahong ito, maaring magkaroon ng malawakang epekto sa mga teknolohiyang nasa kalapitang kalawakan, kabilang na ang mga satellite na nagbibigay ng koneksyon sa internet. Kung ating mapapansin, ito ang ilan sa mga features na sinasabi na ang solar superstorm ay malapit nang mangyari sa ating planeta dahil nangyari na raw ito noon ikapa ni Becker, isang scientifico na nag-aaral patungkol sa larangan na ito. 1859 nangyari ang solar flare na ito na nakaapekto ng matindi sa planet Earth. Bagaman wala pa naman noong mga satellites, ay pinangangambahan ng mga scientifico na ito'y mangyayari. At ang tinitingnan nila na panahon ay ang taong 2024. Oo mga kaibigan, nakikita nila na ang 2024 ay isa sa mga pinaka-crucial na pangyayari sa araw sapagkat mas magiging matindi ang kanyang pagkakaroon ng solar flare na pwedeng umabot sa mga satellite sa mundo. Ayon sa mga scientifico, maaaring magdudulot ang solar superstorm ng malalang pinsala sa mga satellite na nagtataglay ng mahalagang papel sa paghatid ng internet connectivity. Ang pag-atake ng malupit na geomagnetic radiation ay maaaring maging sanhi ng pagpagsak o malfunction ng mga satellite na magre-resulta sa pansamantala o kahit na matagalang pagkawala ng internet. Sa ganitong sitwasyon, ang Pilipinas kasama ng ibang mga bansa ay makakaranas ng matinding pag-urong sa mga serbisyong online. Mula sa pang-araw-araw na komunikasyon, edukasyon, trabaho at iba't ibang aspeto ng buhay, malaki ang maaaring maging epekto nito sa panghalatang pamumuhay ng tao. Sa harap ng potensyal na peligro, mahalaga ang pagtutok ng bawat bansa sa pagbuo ng mga plano at takbang upang maibsan ang epekto ng solar superstorm. Ika pa ng mga scientifico, ang mga ahensyang may kinalaman sa teknolohiya at infrastruktura ay dapat magsagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at kalayaan ng bansa sa panahon ng ganitong krisis. Bilang paghahanda, maaaring isagawa ng mga pamahalaan ang mga sumusunod na hakbang na ayon din sa mga scientifico. Una, paghahanda sa backup systems. Pagtataguyod ng mga backup systems para sa kritikal na teknolohiyang nagbibigay ng internet upang mapanatili ang koneksyon sa kabila ng pagkakaroon ng problema sa mga pangunahing sistema. Pangalawa, pagbuo ng resilient na infrastruktura, pagpapalakas at pagpapatibay ng lokal na infrastruktura, lalo na sa rangan ng komunikasyon upang mapanatili ang koneksyon sa gitna ng anumang pagkawala ng internet. Pangatlo, edukasyon at kampanya, pagbibigay kaalaman sa publiko hinggil sa potensyal na panganib ng solar superstorm at kung paano sila dapat maganda at kumilos sa panahon ng krisis. Pang-apat, koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Mahalaga ang koordinasyon at pagkikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng gobyerno, pribadong sektor at iba pang sangay ng lipunan upang masiguro ang masusing pagtugon
sa anumang krisis. Bagamat ito ay tila isang pangyayaring malayo sa ating pang-araw-araw na buhay, ang mga solar superstorm ay hindi imposible at maaaring mangyari na ito. At sa pagiging handa at pagkakaroon ng tamang hakbang, maaaring maibsan ang potensyal na pinsala nito at mapanatili ang konektado at komunikasyon sa kabila ng hamon ng kalikasan. At kung mangyayari man ito, naniniwala ako na ito ay isa sa mga senyales na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Ngunit ang hindi nawawala na koneksyon ay ang ating koneksyon sa ating Panginoong Diyos. Dahil kahit anong mangyari, kung tayo ay tatawag sa Kanya, Siya ay tutugon. Jeremias 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ito ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kung tayo ay mananalangin kaibigan, tutugunin niya ang lahat ng ating pangangailangan at ipahahayag niya sa atin ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Dahil kayo po, Panginoon ng Diyos, na hindi po nasisira ang koneksyon. Dahil kung kami, Panginoon, ay hiling sa inyo, ay tutugon po kayo. Salamat, Panginoon, na kayo po ang aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyo pong hindi napuputol na koneksyon sa inyong mga anak. At salamat po, Panginoon, sa pagiging anak po namin at inaangkin niyo kami bilang anak po ninyo. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala at tulungan kami, Panginoon, na huwag maputol ang aming koneksyon sa inyo. Pagkat ito aming sabat hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.